So guys, bigay lang po tayo ng reaction dito sa video ni General Macanas na sabi dito, umami na daw si General Browner. Sabi dito, Browner inamin kawawang kalagayan ng bansa, PBBM admin. Nako, panoorin natin mga kababayan. Eto na. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong article published sa Politico.com. Pahayag ni General Romeo Browner, AAP Chief Staff, sa isang interview ng Billionaire News Channel. Medyo nakaka-alarma ng kaunti. Title, Kawawa naman Pilipinas. Any shortcut to power will only benefit China. AFP Chief Browner. Kung magpalit daw ng liderato, lalo na kung hindi constitutional, shortcut nga makikinabang, number 1 ang China. Bakit? Isinama na naman yan, China. China na naman, no? Pwede namang sabihin siguro na it's bad for our country. Ganun lang. Eh bakit idawit mo pang China? Pinapainit ba nila ang tension with China? Grabe, no? Ito. In an interview on Billionaire News Channel on Point, award-winning broadcast journalist Pinky Webb asked Browner about reports of a supposed civilian military junta. Yung si Senator Lacson ang nagbulgar nito na mayroong nagkukumbinsi sa kanya na pwedeng maging member siya sa isang civilian military junta. Ang sagot ng AAP chief, it is a cause of concern because right now for us in the military, what is really important at this point is we have to keep our country stable. Correct, agree ako niyan. Medyo alanganin na tayo tapos mag-civilian military junta, lalo tayong delikado. There are calls for us, for the AAP to withdraw our support from the President or to launch a coup d'etat or even a military junta. But several times we have announced that we are rejecting this as well because we believe that we still have to keep our actions within constitutional means and we are not for unconstitutional means of, let's say, regime change. Agree ako niyan. Kasi ako, naranasan ko na yung unconstitutional means panahon ni late President Cory Aquino, kudita na siyam, series of bloody kudita siyam, nakasama ko doon sa bloodiest, December of 1989, and it's, napatunayan ko na, kudita or whatever, actions na hindi na ayon sa Constitution will not be good for our country. Kaya agree ako dito sa sinasabi ng Chief of Staff. Kaya lang, ito na, bakit dinagdagan pa niya na? He said the AAP considered several factors before deciding to reject calls for the military to turn its backs on the government. Number 1, the economy of our country. Tama, yun ang isipin. Economy or family ko po pala. Si mom, dad, ate, si Lola Idang, po sa tuhod, mga tao nasa laylayan dahil sila ang magiging ultimate victim pag magkaroon ng extra constitutional means. Kawawa ang taong bayan. Economy, mag-collapse. If we allow extra constitutional means of changing the government, ang kawawa po ay ang ating ekonomiya. Babagsak yung ating ekonomiya right now, even if we don't have this extra constitutional means, nakita natin bumabagsak na. Yeah. So, salamat naman sa ating General Browner at nakikita niya yung totoong kalagayan ng bansa. Bumabagsak na ang ating ekonomiya.
He noted that the Philippine Stock Exchange is down and the peso has further weakened against the dollar. Ano kayong masasabi dito guys ng Malacanang, no? Di ba sabi nila, hindi daw bumagsak ang ekonomiya. Fake news daw ito. Bakit ngayon pati yung AFP nagsasabi na nabagsak talaga ang ekonomiya ng bansa natin? So, sampal ito sa pahayag ni Atty. Claire Castro na lumalago daw ang ekonomiya ng bansa natin. So pag napanood niyo to mga kababayan, itong pahayag kay General Browner, so maano yun, masasampal talaga sa mga kababayan, sa katotohanan, kasi pinagsasabi niya hindi daw bagsak ang ekonomiya natin eh. Ito mismong general na ng Pilipinas, no, ng Chief of Staff ng AFP ay nagsasabi na bagsak talaga ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. Alala po ang kalagayan ng ating bansa at salamat sa consideration ng AFP leadership na hindi pwedeng gagalaw ka na lang basta ng extra constitutional dahil lalong maghihirap ang bansa. Kawawa talaga. When we decide, sabi na, we are not just looking at the political environment of our country, we are also looking at the bigger picture. For instance, yung ating regional security. Ito na. Kasi kung talagang gagawin po natin yung sinasabi nila, yung gusto nilang mangyari na shortcut, ang makinabang lang dito, si China. So, kawawa naman ang Pilipinas. With all due respect sa ating Chief of Staff, kung ako lang, opinion ko lang ito sana huwag na lang niyang tinawit ang China dahil maiinis na naman ang China sa atin, lalo lang titingkad ang tension between the Philippines and China. Huwag naman natin palaging inaaway ang China. Ano ba? Diba, nanghihikayat ang Philippine government ng Chinese tourist, bisita kayo dito. Inopen up ang maganda yung ginawa ng BI ba yun o Chinese tourist, mag-apply na lang e-visa application. Kasi bagsak ang ating turismo eh. Ang Chinese tourist panahon ni Tatay Digong, dahil maganda yung diplomatic relations natin, hindi palaban ng Tatay Digong. Highest level, I think 2018, 8.3 million tourists bumisita sa Pilipinas. Yan na po ang highest recorded foreign tourist arrival sa Pilipinas panahon ni Tatay Digong. Bakit? Maganda yung diskarte. At yung taong iyon, I think 1.7 million Chinese tourists bumisita sa Pilipinas. So, ang laking tulong sa ekonomiya. Ngayon, the government is trying to win back the Chinese nationals. Tapos ngayon, idadamay mo na kung magka-extra constitutional means pagpalit ng regime, makikinabang si China. Kung ako si China, maiinis ako. Magre-react ako na bakit nyo kami dinadamay dyan? Problema nyo yan. Medyo provoking yung statement na makikinabang lang si China. Sana naman wag nating tignan ng China na kalaban. Ang constitution nakalagay po sa atin independent foreign policy. Anong tawag doon? Friends to all, enemy to no one. Maalala ko tuloy ang Pangulong Marcos Sr. noong kapanahunan niya. Kasagsagan ng Cold War. Aliado tayo ng US labanan, democracy versus communism. Anong ginawa ng Pangulong Marcos Jr.? Nag-open up siya ng diplomatic relationship sa USSR, sa China. Now, to me, napaka-wise move, strategic move yun. Dahil sa ginawa na yon, yung dependent foreign policy, na-stop ang support, communist support from USSR and China para sa mga communist forces, CPP, NPA sa Pilipinas. Kailan ba tayo babalik ng mga gano'n na huwag nating awayin,
wala tayong dapat kaaway. Yun ang aking punto di vista. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang So ayun mga kababayan, ano pong masasabi nyo dito sa pahayag po no, ni General Browner sa pamamagitan po ni General Macanas na eto nga umami na si General Browner na bagsak ng ekonomiya ng Pilipinas. At ayun nga, dahil sa gusto daw na mangyari no na ano yun, yung parang reset ba yun mga kababayan, parang idinamay niya pa ulit yung China daw. Parang makikinabang daw ata yung China, mga kababayan. 'Di ba? Dapat sabi nga ni General Macanas, wag na daw idamay ang China. Kasi baka lalo lang magagalit, mga kababayan. Lalo na ngayon, 'di ba? Pag nagka-tension 'yan, wala tayo. Ubos tayo, mga kababayan, sa daming gamit ng China. Yung iba diyan matatapang, yung mga trolls na nagsasabi na ikipaglaban daw sa China. Trolls lang kayo na ikipaglaban kayo. Mga fake accounts naman kayo. Ang tatapang nyo lang dyan sa mga fake nyong account. Pero pagdating sa mga ganitong mangyayari, nako, baka umiyak kayo. Nakakatakot yan mga kababayan. Kaya yun nga, sabi nga ni General Macanas, wag na idamay yung China, no? At makipag-anuhan na lang, makipagbati, 'di ba? Katulad nung panahon ni former President Duterte, 'di ba? Maayos ang relasyon ng China tsaka ng Pilipinas nung panahon ni former President Duterte. So ngayon, inaaway ni BBM, tapos nakipagbati na naman siya, 'di ba? Ano 'yun, laban bawi, mga kababayan. Kaya wala talagang, sabi nga ng karamihan, weak leader yung presidente natin ngayon. So, yun mga kababayan, mag-comment kayo kung ano masasabi nyo dito sa pahayag ni General Browner at sa pahayag din ni General Macanas, no? So, mag-comment kayo sa kung ano masasabi nyo. Sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng channel natin mga kababayan. Maraming salamat po.